mga press na talaga naman, since nag-umpisa po ako, ayan, nandito pa rin kayo. At maraming salamat po dahil nandito kayo para suportahan ang aming new show na Someone Someday. How does it feel to say that again? Hello, kapamilya. Tulad nga ng sinabi ko, nasabi ko na to sa'yo kanina, alam kong I'm home na ulit. Yes. Iba kasi talaga yung kung saan ka nag-umpisa at dun mo nabuo yung mga pangarap mo. So, ayun. So, salamat ka, pamilya. Yes! At hindi lang yun. You're back on prime time. Diba? Yes. Pasabog ang Someone Someday. What made you say yes to this? I know there's so many reasons, Maj. Pero ano yung top of the list? Sabi mo nga, many reasons, MJ, isa na dyan yung gusto ko makatrabaho si Catherine and of course, James. Pero yung character na binigay sa akin ng Dreamscape family ko, ito yung character na hindi mo matatanggihan. Sabi nga ni Direk Eric, kailangan ng may pivotal character dito sa serye na Someone Someday. So sabi ko kay Direk, pivotal. So nagtawanan muna kami and then, ayun. After nun, nung nag-guess ako, nag-pitch sila. Imagine, walang script, MJ. Right. Walang script, but I said yes. Wow. Kasi nung present nila sa akin, eto yung, ayoko kasi gumawa ng teleserye na masabing comeback. Yung ganon. Okay. So maliban sa may Catherine Bernardo tayo, binigyan ako ng Dreamscape family ko ng isang napakagandang role na hindi ko dapat talaga tanggihan. We saw the plot. Mhm. You're portraying the role of Abby. Without spoiling, sino ba si Abby? Si Abby, masasabi ko siya na ata yung pinaka-layered na character na ginampanan ko. Si Abby ay isang fan, isang tao na maraming pinagdadaanan at ipaglalaban ang kanyang pamilya, pero hanggang saan siya dadalhin ng love. Hanggang saan siya dadalhin ng love, yung hanggang saan siya masasaktan, magre-revenge pa siya, pero ang revenge is temporary satisfaction lang yon. May iba siyang gusto. At At yun ang abangan niyo. Yun ang nga. Pero alam mo, nakaka-intriga yung role mo. Tingin mo pa lang. You're a fan? You're a stalker? Tama ba? Ano ba to? Doon muna tayo, I'm a fan. Oo. Pag fan ka, yung lahat gagawin mo para Right. kasi mahal mo yung iniidolo mo eh, di ba? Yan. Okay, para lang malatag natin ng maayos. Maj, ilang taon ka na sa industriya? Kung hindi po ako nagkakamali, 23 years. Wow. Yes. 2003. Correct. Ako nag-start, yes. It might be you. Oo. Tama yung binasa ko sa spills kanina. You are one of the most respected actresses dito sa industriya. Trabaho bang matindi yun? The past 23 years? Masasabi kong dahan-dahan Ay, kanta. by Maha Salvador. Oo nga. Hindi madali, pero gusto ko kung paano ako nag-umpisa at kung nasan po ako ngayon. Yung sa iba kasi parang ibinigay, yung superstar agad, Okay. yung bida ka kaagad, yung gano'n. Ako mahaba yung proseso, mahaba yung progress. Pero masaya ako kung nasaan ako. Kasi habang taon-taon, may natututunan ako bilang isang artista, bilang isang tao. Hindi ka nainip? Hindi. Siguro kasi kapag masaya ka sa trabaho mo, tapos gusto mo yung ginagawa mo, hindi ka maghahanap ng more pa. Okay. Kasi siguro alam ko lang din talaga na eto muna tayo ngayon. Right. Yung ganon. Gaya ng mga... Okay, wait.
Eto mga kasama natin sa press, ano yung mga iconic characters ni Mahan na love ninyo? Sige nga, bato lang kayo. Ano yung mga naalala nyo? Wildflower as Ivy Aguas or Lily Cruz. Sino ba? Nicole ng The Legal Wife. Sino ba? The Camila sa The Killer Bride. Sige ba? Sino ba? Margot! Diba? At si SPO1 Glenn ng Ang Probinsyano. Yes. Alam nila, top of mind. Naiisip nila kaagad. Dito ba, si Abby, ganun din. Yung character niya, yung binuhos mo dito, tatatak sa amin. Na parang kahit natutulog na kami sa gabi, maiisip ka pa rin namin. Sabi ko nga, MJ, ito na yung very layered yung character na Abby. Masasaktan siya, kaya makakasakit siya. Tapos, may rason kung bakit. Mahihirapan kayong hindi siya mahalin. At may inis kayo sa sarili nyo, bakit nyo parang gusto siyang mahalin. Kahit na mali yung ginagawa niya. Grabe. Walang script yan, ha? Gusto ko yung line mo na nasaktan siya, kaya siya mananakit. Grabe. We're just getting started. Yes. We have some questions here from our friends from the press. Babasahin ko na sila. Are you ready? Yes. Direct, sabihan nyo lang ako kung too much yung mga naisasabi natin. Pandilatan nyo lang ako ng mata kasi Direct Eric Salud is Yes, here! Yes. Ang tagal Our ko na team ni from Direk Eric. Dreamscape Entertainment also are all here. And yung mga fans na nandito, thank you guys. Asaan? Support na yan. Sila Sheila, mga Team Maha Universe. Oy, grabe. Thanks for coming and thanks for joining us sa ating The Majesty. Yung title mo, The Majesty. The Majesty! Ano masasabi mo? Sabi ko nga sa'yo, ayoko ng mga... Title? Ayoko ng title, ayoko ng... But thank you. Salamat po. Maraming salamat sa... Yan, sa mga pagtawag niyo sa akin ng mga ganyan. Pero sabi mo sa akin, may gusto ko lang idagdag, hindi lang siya Majesty. Majesty. Bilang mother na Majesty. Yan! Pamiminahay. I know. Okay, let's begin our questions from Carl June Canonoy of Kapatid Insider. Welcome back sa ABS-CBN. Ano yung nag-convince sa'yo na magbalik teleserye? I already asked you this and you mentioned, Catherine, siguro baka you can name the second reason bakit ka umuo. Kasi ABS-CBN show. Kapag gumawa ang ABS-CBN, alam mong isang magandang show. And i-share ko lang, kahapon, no idea ko na maglalabas ng teaser vlog. Yung ng character ko, ng character vlog. So, I thought today, because eto ang promo day natin, di ba? And then, nag-scroll lang ako habang nagre-ready kami ng glam team ko kasi meron akong event yesterday. And then, biglang habang nag-scroll ako, lumabas yung teaser. Sabi ko, uy! Tapos sabi ng makeup artist ko at saka hairstylist, speaker natin, ma'am, she. So, nag-speaker and all, nanood kami. And then after, umiyak ako. Naiyak ako. Totoo ba? Iba lang siguro pag, ang dami kong nagagawang shows, but iba lang yung puso ko pag sa ABS. Like, feeling ko, again, kahit anong role pa yan, alam kong hindi ako papabayaan ng Dreamscape family, ng ABS-CBN. So, yung pagtanggap ko dito sa role na to, masasabi kong hindi ko siya i-regret. Na talagang tama na tinanggap ko talaga. Binuhos mo 100%. 1,000. Ayaw makapag talaga. 1,000%. Yes. Galing. What an emotional moment, no? Watching that. Second question ni Carl Jun is, believe ang lahat sa mga past characters mo sa Wildflower at The Killer Bride. Anong bago at ibang atake naman ang aasahan sa role mo ngayon?
ako po yung sasampalin. Ginombag ka nga ni Rita Avila eh. Di ba? Pero, again, ano yung, ano po? Atake. Bagong atake o kakaibang atake. Hindi ko alam kung anong tawag dun sa atake yun, pero sa isang eksena, ang daming hinihingi ng character ko. Okay. Napati ako yung pagod pagka-uwi. Kasi talagang emotionally draining because bawat eksena, may bigat lahat ng eksena. Kahit simpleng eksena, may bigat Wow. na dinadala yung character mo. Yung ganon. Sa seryeng to, mostly ang ka-eksena mo is Catherine. Catherine, yes. So mababigat yung mga eksena niya ni Catherine lagi. Secret. Ay. Magaan, idol ko siya. Teka, don't pull off an Abby here, ha? Natatakot ako. Yung mga tingin ni Bahan sa akin, no? Na-tense ako ng 10 seconds. Okay, thank you, Carl Jun, sa question. Next Thank is you. Chedi Grace. The story explores trust, revenge, and finding love in the digital age. Which theme resonated with you the most while filming? Anong theme ang nag-resonate sa'yo while filming? Trust, revenge, or finding love in the digital age? Parang walang digital age naman yung dun sa I mean, Oo. yung busy kasi masyado si Abby eh. Pero kung may pagpipilian ako doon, siguro finding love, hindi sa Not necessarily digital. Oo, pero sa isang importanteng tao. Pero habang hinahanap ko yon, nawawala yung love ko sa sarili ko. Parang may ibang nagagawa yung character ko. So habang sinasabi mo to, Match, ang pumapasok sa isip ko, pag pinanood namin yung Someone Someday, sinusundan namin yung kwento niyong tatlo. Yes. No? Because bawat characters po may purpose. Okay. Yes. Hanggang sa mag-intersect kayo. Yes. Wow. Okay. Second question niya. Many viewers know you for portraying strong women. How is your character in Someone Someday similar or different from the roles you previously played? I believe masasabi natin about women empowerment din ang serye na ito. Okay. Siyempre, umpisa kailangan, di ba? May mga pagdadaanan muna kami. But then, ayun, tingnan nyo kung bakit masasabi ko rin siya na isang project about women empowerment. Thank you, Chedi, for your question. Thank you. Ano siya? TikTok content creator daw. Si Sedi Lazaro ng What's Up PH, ang question niya, we've been surprised of how this comeback is your most pasabog project so far under Dreamscape. How is it working with two of the biggest stars of their generation? Do you feel ate working with them or just friendly vibes on the set? So it's a two-part question. Let's begin first with how is it working with James and Catherine? Kasi kami, di ba laging 2 units yan pag nagte-taping. So, lagi sila minsan unit 1. Sabi ko may sariling mundo ako minsan eh. Unit 2. Pero pag nagsasama kaming tatlo, ang saya ng energy. Sabi ko nga, masaya magaan yung atmosphere dun sa set namin. Siguro kasi maliban sa mga bagets sila, feeling bagets din ako. Nakakatuwa na makasama sila dahil alam mong gutom din sila dahil comeback teleserye din nila. Si Catherine, and then James after 10 years. Wow. Diba, balik teleserye din siya. So kapag nagsama-sama kaming tatlo, talagang alam mo yung magtutulungan. Yung walang ego-ego, walang kung sino yung mas star. Like, ayusin natin tong eksenong to. Paano natin mapapaganda? Paano natin sila pananabikin? Right. Yun. Pero is it true na hindi kayo magkasama ni Catherine sa tent? Oo, kasi nga, pag magkasama po kami sa tent, wala po tayong matatapos na eksena. Dahil bilang mag-ate sa sa totoong buhay, talaga, dahil hindi kami natatapos magkwentuhan. Right. Wala Tsaka tayong kasi,
ang hirap ng mga scenes namin, and then biglang, di ba, magchichikahan, tapos biglang kailangan in character kami pagdating sa set. So, umpisa pa lang, pagdating pa lang sa location, separate na kagad yung... Silang dalawa, magkasama sila. Kasi best friends yung role nila di ba? Hindi, nagkakahiyaan. Yun Oo. lang. Okay. Yung second part ng question niya, do you feel like an ate? Yes. But, pag may mga eksena kami, feeling ko, alam mo yung parang nahihiya sila na ako sabihin ko, hindi ako si Ate Madge. Kalimutan mo, hindi ako si Ate Madge. Ganyan ako. Parang, kasi ang hirap, di nila mabitawan na ate Okay, eh. nakita niyo naman po yung, nasa teaser naman, meron yung sampal, may Yes. isa pa. Ayaw ni Catherine. Ay, totoo. Takot siya. Ayaw niya. Sabi ko, no, kailangan mong gawin. Gawin mo na para tapos na. Right. Yun, hindi ako si Ate Madge. Okay. Catherine, hindi ako. So, tinatawag ko siya, Billy, hindi ako si Ate Ma. Hindi ako si Ate Ma. Ginawa. Yeah. Masakit. Ha? Masakit. Sarap. Shut up! Sarap. Shut up! Okay. Hindi, but ang sarap makita na talagang game siya after at ibibigay niya yung eksena. Saka na-pull off niyo yung scene. Yes. Tapos ng maayos, di ba? Yes. Thank you sa question na yon from What's Up PH. Mula kay Alan Sancon, ang simple lang ng question niya, no? Kamusta ang pagbabalik ABS-CBN mo at pagbalik teleserye mo? Siguro magandang i-contextualize dito is this. You were gone because for personal reasons. Naging mommy ka na, nagpakasal ka. Nagkaroon ba ng difficulty adjusting again to work life? Medyo nakapaba ulit. How was it? Oo. Pero andun yung excited ulit ako mag-work. Kasi parang after giving birth, ito po yung yung first show na gagawin ko na teleserye. So nandun yung ang tagal ko walang serye. Nagpakananay lang ako. Paano to? Paano? Pero naging iba yung, bilang isang mommy, naging iba na po yung perspective ko sa trabaho, sa buhay. So, nung bumalik akong teleserye, nag-work ako, andun yung nagugulat ako sa sarili ko na, oh, may ganung hugot na yung, parang nabibigla ako na, kaya. Alam mo na yung emosyon dito. Oo, yung parang, yung kahit na hindi naman siya nangyayari talaga sa'yo, Right. sa totoong buhay. Pero pag nung nagja-jump ako as Abby na, ang bilis, hindi ko alam kung dahil ba yon sa pinagdaanan ko na sa buhay. Yun naman. Ngayon bang mas mami na ako, mas naiintindihan ko na lalo ang mga alam mo yun, ibig sabihin ng Yung mas mga malalalim nuances, na. no? Yes. I can imagine, di ba? Thank you, Alan. Si Reggie Bunoan ay may tanong. Ang sabi ni Reggie, ano ang character mo sa Someone Someday? You already explained it to us para i-consider ito after 4 years na wala kang series. Maganda yung second question niya. Memorable scenes with Kath and James without spoiling. Paano? Siguro, yung mga medyo umpisa pa lang, oo. Meron din yung, syempre as a fan, di ba, fan ako, may scene kami doon. Tapos first scene namin yan ni James. So, parang nag-adlib ako. Tapos si James, di niya napigilan, parang natawa siya. Pero cute kasi parang sino yun? Parang ganon. And then, after, wala, nagtawanan lang kami kasi nga parang mas gumaan yung, kasi yung dalawa kasi nagkakahiyaan. So, parang ako yung nagiging gitna, ako yung pusher nila. Ikaw nag-break ng ice. Oo, ako yung nag-break ng ice sa kanila kasi nagkakahiyaan. So, yun, yung mga unang-unang scene namin, ayan. Wow. Tapos yun yung sinasabi ni James, I like your energy. Yun, tapos ganoon ako, thank you, ayoko na babae. English kasi. English kasi. Thank you, James. Alright, thank you, Reggie, for the question. Next is mula kay Jacqueline Megan Ortega. She's here from Soundcheck Manila.
Looking back at your journey as an actress, what is one lesson you learned that you bring with you to every project? Lesson as sa character. As an actress. What's that Every one, project. siguro guiding principle or value or work ethic na baon-baon mo lagi? Lagi na nilang naririnig to sa akin pag may interview, hindi magbabago kasi para sa akin, pag nasa set ako, lahat tayo pantay-pantay, lahat tayo nagtatrabaho para sa pamilya natin. So, gawin natin na maayos to, tapusin natin para makauwi tayo sa ating mga pamilya. Ganun. Hot take. How do you deal with unprofessional actors? Dead ma. Ang galing ko dyan. So, ibibigay ko yung... Hindi ako ibibigay ko yung ibibigay ko sa kanila. Kunwari, kung may attitude or ibibigay ko yung palang, hindi ko alam, because hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo. You have your reasons. And I respect that. Hindi kita i-judge. Okay, pero yun, hindi ako papatol. Kasi hindi ko alam kung anong pinagdadaanan niya. But, pag take tayo. Ganun. Have you experienced working with unprofessional actors? Hindi naman natin may iwasan, pero nandun yung kung paano mo, ano ba yun? Kung papatulan mo or hindi. How do you deal with it, no? Parang Wala, oo. Kaya ako parang, wala. In fairness naman sa akin, wala pa ako yung hindi nakasundo na nakatrabaho ka na. Nakatrabaho. Oo. Well, the reason why I asked that is because pag sisilipin niyo po kasi yung body of work ni Maha, grabe na yung... She's 23 years in the business. Most Alam of ko, us... 23 years old. Hindi naman. Sige na nga. Sige na nga. Most of us here na subaybayan po yung trabaho ni Maha behind the camera. Nakita namin yun, how professional she was through all the projects. That's why you became successful. Kasi kung hindi ka professional, Maha, hindi ka kukunin ulit ngayon. Thank you po. Diba? Ganun lang po yun. That's why I asked that. Kasi we don't know who's watching right now. Baka merong mga young, aspiring actors na nanonood sa atin ngayon and they want to learn from you. So, I'm sure sana po meron kayong napulot kay Maha. Ang second question ni Jacqueline is, how would you describe your character in Someone Someday and what parts of her journey did you find most challenging to portray without spoiling? Ang hirap lagi no without I'm so sorry. spoiling. Nag-disclaimer kasi baka madulas ka eh. Ano yung favorite? Parts of her journey that you find most challenging. How about yung Siguro yung hindi siya kiligin. kanino? Secret! Yung sineset aside niya, yung love, because focus siya dun sa plano niya, sa goals niya. Yun. But, pag may dumadating yun, hindi maiwasan. Yung, alam mo yung nagpipigil, pero yung, yun. So, may mga, I think, cute moments din naman si Abby. Feeling ko, pag naka-survive na tayo ng week 1, marami ka na makakwento. Kasi Yes. ang daming mag-unravel sa week 1 pa lang eh. Yes. Thank you, Jacqueline, for your question.